game. So, objective na yon. Ang laking ang laking dagok talaga kapag kalaban mo ang RSG in a Lord fight. At ngayon naman, Turtle, ang usapan at mangunguna muli si Kyle TZ. Ang aga nila, punctual ngayon ng AP Bren habang nandito naman yung RSG. And as we could see right now, nandyan na rin naman si Nats. Very important yung magiging role niya dito. How will he zone him out? Lalo na't wala pa siyang level 4 and Kyle TZ will still secure the first turtle for this round. By the way, si Few pala dito may gamit ng Phoveus. So, ano to, parang... OG. Oo, ginulangtang na talaga tayo ng mundo kasi nasanay din tayo Phoveus ay nasa XP lane. Yes. In-assume ko na XP lane kaya parang nagulat ako na si Few yung may gamit. So, ang kinagandahan doon is, nasa gitna siya ng teamfight, hindi niya kailangan mababol. Kailangan nila makipagharapan dito for the side of RSG. Pero sila yung unang naharapan. First blood going to the hands of Irad with the fracture kill. 1-0 already. At mukhang AP Bren ngayon maghahabol ng bahagya. Super Marco nakaramdam naman. Pinato na agad ng rocket si Light. Pero 2v1 to may sipa pa. Wala naman pala. Wala. Tumash lang. Pero nandito yung mga rift. Nandiyan na nga lang din si Caltisi sumusunod. Netherrealm na force out na onto Aqua. Fit si Emma sa pinakagilid. There's a torn apart memory. Caltisi is down. Nandiyan yung runners up at hindi pa ganun kasakit. Pero look at the damage na binibigay naman dito from side ni Emma with a double kill. Ang ganda ng final slash pero mas maganda. Yung nagiging disiplina rin dito ni RSG Light kasi nandiyan yung Wave Dragon. Makakaligtas pa. Yes, dito si Super Marco. Ayun na si Nats. Pero merong Nats Entertainment. Not on my watch as he secure a double kill for Aqua. Si Flap TZ ngayon mapapa-flicker out na lang din muna. Grabe yung boobs play. Para dito kay Nats nakasalubong niya parang, uy, pwede to na instant double kill. But yeah, for jokes aside for RSG, yung timing is on point. Medyo nag-overextend nga lang, not overextend, nag-overstay ang AP Bren ng moment na yun. Kasi napatay na nila sa Irad Gusto lang naman nilang pabagalin yung isang Nolan. But akala nila meron pa. And by the way, we have to comment yung nagawa doon ni Eman. Naka-double kill din siya sa may bottom lane. First item is Malefic Roar, so expect penetration para dito kay Eman. And apart from Eman being a great gold laner in this game, gusto ko rin i-mention si Aqua, no? Grabe, 100%. Pero mukhang mawawala lang ng ganon si Ogwen with the kickback. At sisimula na nga ng RSG Philippines ang pangalawang turtle ng larong ito. Magaganda sana yung atake doon ni Flap TZ for the final slash. Parang problema kasi malalayo yung mga damage dealers sila. Pero lapit-lapit na sila. Penalty zone activated by Nats. 3v4 ang magiging sagutan dito. Pero doon sa pinakalikod, si Irad, hindi pa rin maaagawan ng pagong. It's going to be a 1-for-1 for the turtle. Habang si Beauty sila tinatanan jumping in the zone. Isa na lang! Pero ito na lang yung isang pagtalon na makakasecure ng kill. Only talon, ito sipa sa mukha. Few will get away with a guiding win from Ogwen. Ang daya naman nun. Biruin mo, unlitang ka na nga, tapos may lilipad, pwede ka bang lumipad pagkatapos. Napakaganda ng ginawa ng AP Bren doon, specifically dito si Few. Pero RSG Philippines, sila pa rin ang nakakalumang sa larong ito. 1.7k gold lead. As Ogwen, ay grabe sila. Yan ang may mensahe, parang wala, nakatayo lang naalala niya si Ogwe nga pala yung may gamit. And discipline din dito yung side ng RSG na hindi gumawa ng play. Now for AP Bren, dito naman natin makikita yung threat of having Phoveus sa lineup kasi it was 3 players for RSG. Doon sa ilalim ng turret, napakakunat ni Few considering na ang item niya is Clock of Destiny. So the hero alone is sobrang kunat na. So kailangan lang din dito maging pasensyoso ng AP Bren at hayaan na tumaba yung kanilang gold laner pag tumagal. Pero kita mo naman din yung disiplina dito ni Ogwen na pinapakita niya lang na hindi ko naman talaga i-go. Gusto ko lang magbigay ng vision and highlight. Oo. And malaking bagay din kasi ang vision na nabibigay ni Ogwen for AP Bren leads to smarter decisions na kailangan nilang gawin dahil RSG pa rin ang may hawak na lamang. Nats umaharap sa 4, pero ang alam niya ay 2 lang yun. Mukhang si Light ay mahanap ata nila. Pero ang daming dash kasi ni Light He knows where to go and for the side naman ng AP Bren dahil nga sama-sama sila, other lanes are left vulnerable kahit papano na tinatry i-take advantage ng RSG. At 10 segundo na lamang lalabas na ang pinakahuling pagong
ng larong ito at mukhang 50-50 ang magiging pwestuhan dahil nandyan na rin ang mga RSG Philippines, ang mga Raiders in the mid lane. Paunahan ng mag-clear to, paunahang pumwesto si Flap TZ ang makakahawak ng pagok. Mauuna na lang muna if ever dito si Flap. So even for Aqua actually ay magpapadami lang muna siya ng mga stock para if ever man na maging casualty siya, pwede agad siyang sumama doon sa may team fight. Pero kita mo naman, pumupuro dito members ng AP Branders, the high, 4 members in. Si Nats pinagtutulungan pero okay lang. Nandyan naman si Aqua at si Ira to the rescue na makukuha na pa nga yung turtle sa harap mismo nila Kyle TZ. Against 4 members yun, ha? Paano nangyari yun? Siya yung nakakuha ng 30, tapos biglang nandun na ulit siya sa may tori niya. Oh, sneaky place. Sneaky place dito si Kuya Irad. Kasi nung moment na yun, actually nag-deal ng mas madaming damage dun sa turtle was actually AP Bren. Yes. Nagkataon lang din na para yun sa AP Bren, wala din nakapag-check doon sa brush na pinapwestuhan ni Aqua ngayon. So they weren't fully aware na nandun pala si Irad. Akala nila magagaling doon sa may buff kasi magsuspawn na. So maganda yung ginagawa dito ng RSG, pero maganda din na nakikita natin na gumagawa ng sariling place ng AP Bren. Andyan yung Wave of the Dragon. Kukonect ako kay Ogwen. Pero si Flap Easy ngayon, umatake kila Aqua. There's Oy. the Shadow Stampede. Pinaulanan ng mga bala. Super Marco with a shutdown ngayon. Minake sure nilang chinek nila yung bawat brush. Grabe yun, no? Parang binalik niya doon sa rocket launcher ng isang Super Marco. At sa ngayon, makikita natin na hindi nagagalaw ang gold lead ng RSG Philippines. It's still around the 2K mark. At ayan na nga yung damage. Half HP lang ang kunat pala nito ni Idol Phobius. Oo, yun yung kanina, di ba? Tinatlo ba naman na, tapos may Torre pa, tapos hindi pa rin na-deads. Pero ang strength ng AP Bren is yung single target prowess that they have. By the way, maganda na Super Mark yung nakakill dito kay Ako kasi shutdown. And pag shutdown kasi mas mataas yung gold na pwede ibigay. Pero maganda yung jump in dito nila Nats. Medyo nag-miss out. Big time yung penalty Wow. zone. Maganda yung final slash. 2 members ang natuhog. Pero si Ogwen ngayon Aray! kakapit. With the guy with makakaligtas. No, sir. Pero for RG ngayon, si Few ang maiiwanan. Kahit anong kunat mo, kung 5, 4 naman yung tatarget sa'yo, talaga mapapaisip ka. Super Marco with a flicker. Tatambling pa atras pero susundan. Ay! Aqua Light and Nats to the rescue. Underrated talaga yun eh. Yung pag pinikeran ka ng isang Terisda tapos tumama yung first skill, may movement speed bonus kasi. Tapos mukhang nahuli din dito si Kyle T. Si Nats going Sasayaw. in. Si Nats pala yung nahuli pero buhay pa rin naman. Nagpa-electrify beats na. Aray! Si Iran! Sabog lang pero may dash pa rin naman. Oh my God. Maganda kayong ginagawa ng RSG. Tsaka nakikita na natin ngayon kung bakit Brody din yung pinili na hero. So regardless kung nagsa-circling Eagle dito si Ogwen, yung kill sa kanya was during torn apart memory. So bago pa siya makalanding, kasi diba nagagamit ngayon na bait yung circling Eagle, bago pa siya makalanding dun sa safe place niya, wala na. Deads na yung Matilda. So RSG right now again, ito na naman yung task force RSG na dire-diretso lang doon sa mga pwede na kuhanin. And for AP Bren, kailangan nila dito ng possible split push. Maganda yung risk reduction management na ginagawa nga ng RSG dahil yung task force nila ngayon gumagana isa-isa. Yung Lord buhay pa rin. Activating yung Netherlands. Yung Yup. TC yata una matatanggal. And going into sa pinakalikod na dyan Oy! naman sila Nats. Pero yung Lord makukuha pa rin dito ni Irad. Members of AP Bren will disengage as RSG gets the lead. Retry game on point ata ngayon si Kuya mo Irad. Oh, pinakita kasi kanina yung difference pagdating doon sa turtle control rate. So maganda ngayon ang probably kay Irada dahil din yung kanyang hero ngayon is more on a damage type. So alam niya yung timing pagdating doon sa may bandang dash. Kasi kanina dash lang siya tapos sa retribution. And may kita natin medyo malaking difference in terms of gold between Eman and Super Marco. Yes. And lagi kasing one step ahead ang mga players ng RSG. Tsaka hindi mo mararamdaman na parang gumagalaw na pala sila, no? Nagugulat ka na lang na nandoon na yung RSG at bibiglain ka nila sa mga damage at 5.5k gold lead at Blade of Despair locked in for Irad. Praktisado parang kalmado pa pag umuulti, pag puma-fracture dito si Irad. May kasama kasing Fury yun eh. Yung ulti niya, Yeah. fade away Fury, may damage pa. Talagang pogi kapag ka nakasabay ka ng retry doon. Oo, feeling pogi ko points. parang kada gawa niya ng playing ni coach. Coach. Tapos medyo takbong varsity pa. Oo, atras sakto na. ba? Sige pa. Nolan ko na to. Nolan ko na to. Magaganda yung mga reads na pinapakulan niya. Maganda yung final slash leader Flap TZ. Pero yung
yung damage nila hindi magiging enough dahil nandiyan yung activated Nether Realm for RSG. Matutunan na mabilisan yung Lord pero nakaangat lahat ng minion wave for the side of the Raiders. At siputukan na rin ang mga blessings ng mga turrets na yan. Maaga-agang New Year para dito sa AP Bren. At 7,000 na nga ang kalamangan ng RSG Philippines. Looking at the total heal, mukhang grabe naman na to si Aqua. Mas mataas pa kaysa sa Madita. Oh, water therapy. Water therapy, yan ang pinaka-importante. Pero this time around yung therapy ngayon, physical therapy kasi piniphysical sila ngayon ng RSG Philippines. At nasa pinakalikod, napagandang penalty zone. Nandiyan yung damage na magagaling kay Aqua. At even light ngayon, unti-unti sinisipa-sipa ala si Flaptizi kahit anong likod mo. Nandiyan pa rin naman si Irad with a double kill. Grabe naman yung mga rift na yun. Ito na yun eh. The Eradicator, eradicating 2 people. At mukhang endable na ata ang call ng RSG. Ito na naman ba ang side ng mga Raiders na dire-diretso lang ang atake habang nandiyan pa rin naman sila kay Easy. Nakin-clear off lang yung minion wave na dinala ng RSG. Hindi sila papayag na tatapusin ng ganong kabilis ng mga Raiders to. Oh, yung RSG ginamit dito ni Aqua yung kanya Nether Realm. Although that is meant for zoning out Super Marco. Although nabuhay din ng mga players ng AP Bren. So AP Bren maganda ngayon na nakadepensa sila. Inaantay natin ngayon is yung damage na pwedeng ibigay ni Super Marco. Now that Kyle TC by the way has the Blood Wings, yung isa sa mga pinaka-expensive na item ng mage, expect na magkakaroon ng damage. So that is because meron ka ng second Lord. So if ever na pumasok ka at magkaroon ng team fight, di ba parang 5v5 yung nangyayari talaga, hahanapin mo yung target which is probably Eman or Aqua para magamit na agad yung Nether Realm pagdating doon sa may team fight. Pero take note of the position of Light. Oh, ito yung mga signature na positioning nila. Ito yung mga pumaflank True. na roamers na magugulat ka na lang. Nasipa ka na pabalik o may lolitang 3-man na Numinon Blast sa likod. Pero Irad going to few! Wow! Aray! Kinulat lang niya! Medyo nakakagulat yung mga pagbuga-buga na yon ha. Pero for AP Bren, hindi sila pwede magulat. Wala mang nang nervyusin, walang kakabahan. Andyan na naman sila. Going out to the front lanes. Andyan yung flicker. Si Flaptizi kanya mahuhuli sa bayan na to. Ira with a killing spree. Flap is down. Habang si Few tumatalon-talon, tumatalbog-talbog. Irad! Si Irad naman nakalapagtitis kita. Super Marco with a shutdown kill. AP Bren will get a trade. It's going to be a 1-for-1. Napabalik sa maling kanto. Parang mali yung liko. Napunta sa kabilang base. Ibang base na raid dito ni Kuya Irad. But yeah, for AP Bren, alam kasi nila kailangan nilang tanggalin si Irad doon sa equation para hindi magkaroon ng Lord take ang RSG. Kasi if hindi na nakuha si Irad, probably magkakaroon pa rin ng continuous na Lord dance. So makakahinga pa sila 10 seconds. Kasi mapipilitan yung RSG. So pwede sila ngayon kumaisa-isa ng kill against RSG without Irada being part of the team fight. Katulad nito, tinitake advantage sila. Walang retry holder. Nandyan pa rin naman si Kyle Easy with a retry to get the Lord. Light is down. Habang sila ako, Eman ngayon na matitira na dumipensa dito sa may bandang gitna. AP Bren na maximize nila yung pag-takedown nila kay Irad. Mukhang naaagaw at nakuha pa rin ni Nakuha, Irad nakuha. ang kanyang purple at mukhang kumpleto pa rin naman ang box dito ni Irad. Already, the lead is cut by 5,000. Halos 10,000 na lamang yun kanina. At ngayon, nahati na ng AP Bren and things are looking great for AP Bren. Naabangan natin kung ano ang gagawin nila sa Lord push na to. Maganda din yung push na ginawa dito ni Kyle TC. Actually, minion cut siya. Para yung minion wave nila sa may top lane, makakasira ng pwedeng hanggang 2 na torre sa may gilid. So, sasabay pa rin doon sa may Lord side. Dahil sa kasamahan, maganda yung minion wave management nila. Although for RSG, in terms of clearing na minion wave, meron silang kit. Pero mas madali ngayon para sa AP Bren na targetin at hanapin kung nasaan yung mga squishy heroes. Mas mabilis sila makakapag-pinpoint ng target. At ngayon, ang isa sa pinaka-viable target is still Eman with a 504 KDA. Nandito yung mga paggampas. Nandyan yung final slashing. That's ang uunahin dito ng AP Bren. Lumipad si Ogwen pero hindi nila ipo-full on engage into a team fight ang RSG. Ano mga pinag-uusapan natin yun, nakaisa na si Kyle TZ at kamuntikan pa nga niya mapatay si Irad kanina.
Parang ganun lang, mukhang even ball game na naman. Dahil final slash hindi tatama at dalawang inhibitor turrets na ang nawala para sa side ng RSG. Super clean talaga yung minion wave management kasi kanina sabi natin makakasira lang ng dalawang torre sa may top lane. Kaya pala hindi na sumama si Kyle TZ doon sa may possible teamfight sana sa may bottom lane kasi nakasira na sila ng inhibitor turret sa may top. Yung dinaanan pa ng Lord, nasira din. So na-divert din dito yung defense. Oh, maganda yung mga pagpasok dito ng AP Bren. County with a shutdown. Si Eman ngayon na na-pinpoint nila si Aqua na iwan sa labas ng base. County with a double kill. Habang si Red na nakawan din doon ng purple buff. Grabe na to. Pero dito mga sir, nagkakagulo ang mga members ng At- RSG. Pumipilit sila gumawa na setup place. Maganda yung penalty zone. And the damage is enough to throw them down. Isa-isa na nagbabagsakan ng mga members ng RG at AP Bren pero walang sumusuko sa kanila. 3 members for the Raiders to defend their base against the Hive. Pero 4 na miyembro na mag-jump in dito na pinakawala na nga yung Bennett's Rage. Habang doon sa pinakagilid si Nats at si Light, tinedali lang yung minion wave and catapult minion na dinala sa kanila ng AP Bren. At makakadepensa ang RSG after that long sequence of May nakakonceal, ah. Pero may nakakonceal. Nag-aabang si Light. Pero mukhang wala naman na siyang mahanap pa. 20 segundos bago lumabas ang Evolved Lord. At may lamang na ngayon ang AP Bren. Actually, maliit lang lamang. Parehas na ang kanilang goal. Oh, pantay na talaga yung laban natin ngayon kasi magkapalitan lang yan. So yung conceal play kami in from RSG kasi sana nila nung abutin kasi meron pang flicker si Light. So for AP Bren ngayon, meron ng Blade of Hepta si Super Marco. So yung first shot, okay. So ano siya dito, yung skill damage niya. Gagamitin niya rin first shot ang kailangan tumama talaga. So now for RSG, aware sila na pwedeng pumasok anytime yung AP Bren. Hindi na sila pwedeng yung bigla ang pumapasok na lang na yung panggulat kanina. Ang mga walang flicker lang dito ay si Aqua at Super Marco. Pero in 20 seconds, complete ang battle spell. So mag-expect tayo ng malaking pasabog for this team fight. Half HP of the Lord, Kyle TZ dashing in and out. Perfect rhythm. At mukhang hindi pa nga, ay hindi, gagamitin na ang electrifying beats. Lord, isa-secure na nga ata dito ng AP Bren. Wow. Kyle TZ securing that Lord at na-zone out lang ng buong kupunan ng AP Bren, ang Mira, RSG. True. Oo, napawaw tayo sa moment na yun kasi considering the RSG has the item, hindi sila nakasilip at all. Majority ng players ng RSG is nandun nung moment na yon. Kinailangan lang nila dito si Ogwen and the rest of the players of AP Bren para hindi makalapit doon sa Lord. Now the Lord again ay nandito na naman para sa side ng AP Bren. Makakaisa na ba ang AP Bren? Dalawang waves ang papasok na sa base ng RSG at si Kyle TZ ngayon. Poke down dito kay Light. Ay, Ang immortality aga. pa naman ito pero mukhang babagsak na nga dito si Light. Tulong-tulong sila dito. Si Light